Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas hindi pa tapos ang laban at uusad pa sa qualification to quarterfinals at kumpirmado ang kanilang makakaharap ang host na Saudi Arabia. Ngunit bago nga tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Naging do or die nga ang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Iraq. Kinukuha kasi nila ang huling spot upang makapasok sa qualification to quarterfinals. Talaga namang napakainit ng naging laban, ngunit nanaig pa rin ang pagiging veterano ng Gilas Pilipinas at nakuha pa ang panalo. Natapos nga ang laban sa final score na 66-57 at uusad na nga ang Gilas Pilipinas sa qualification to quarterfinals. At sobrang tuwang-tuwa ang mga Filipino fans na nagsilbing 6-man ng Gilas Pilipinas at walang sawang sumuporta, sumigaw ng laban Pilipinas, kaya naman na-motivate ang Gilas Pilipinas player at talaga namang tinalo ang Iraq at upang umusad pa sa susunod na round. At ang naging best player nga para sa Gilas Pilipinas, walang iba kundi itong si Dwight Ramos na umiskor ng 21 points, 5 rebound. At ito nga kumpirmado na ayon na rin sa report ng Spin.ph, ang makakaharap ng Gilas Pilipinas sa KO match walang iba kundi ang host mismo, ang Kingdom of Saudi Arabia. Tinalo kasi ng Kingdom of Saudi Arabia ang India sa final score na 59-84, kaya naman nag-number 2 sila sa kanilang grupo. At ang naging susi nga sa panalo nila kontra India, yung hot shooting ng KSA. Ito talaga ang dapat paghandaan ng Gilas Pilipinas dahil mga tirador talaga sa 3 points itong KSA, kaya naman kailangan talagang bantayan ang mga shooter upang wag magkaroon ng momentum ang mga players ng Kingdom of Saudi Arabia. Ngunit kung atin ngang babalikan ay nagkaharap na ang Gilas Pilipinas at ang Kingdom of Saudi Arabia sa FIBA World Cup qualifiers ng 2 beses. At ito nga ay noong World Cup qualifiers noong November 14, 2022 kung saan tinalo ng Gilas Pilipinas ang Saudi sa final score na 63-76. Tapos World Cup qualifiers August 29, 2022 tinalo ulit ng Pilipinas sa final score na 84-46. At kung sakali mang muling matalo ng Gilas Pilipinas itong Kingdom of Saudi Arabia, hindi pa nga nagtatapos dyan ng laban ng Gilas Pilipinas dahil uusad pa sila sa quarterfinals at doon na nga talaga magsisimula ang pinakamabigat na laban ng Gilas Pilipinas dahil ayon nga sa report, ang posibleng makaharap ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals walang iba kundi ang Australia. Dito na nga masusubukan ng Gilas Pilipinas kung kaya ba nilang sabayan ang bagong lineup ng Australia at dito rin malalaman kung makakausad ba ang Gilas Pilipinas sa semifinals kung sakali na matatalo nila ang lakas ng Australia. At sa ibang balita naman, hindi pa rin maiwasang batikusin ng ating mga players at sinasabi nga nila na mga Black Africans, Americans daw ang ating mga player, ngunit alam naman natin na sila ay mga Pilam at ang mga magulang nila ay mga Pilipino. Ngunit sa pananaw nga ng ibang lahi, ang kalahati ng lineup ng Gilas Pilipinas ay sinasabi nga nilang mga Black Americans o Americans at hindi nga nila kinukonsider as Filipino Americans. At ang sabi nga ng comment ng isang Iraqi matapos nga matalo ang kanilang kupunan sa Gilas Pilipinas, ang sabi niya nga, nakatranslate lang to sa English, "Our team intimidates the Americans in everything except performance on the field." So lumalabas na kinukonsider niya yung mga Gilas Pilipinas player na mga Amerikano at hindi Filipino-Americans. At ito pa nga ang matindi, way back 2023 pa ang post na ito. At sinasabi nga dito na yung mga Gilas player daw ay African-American US born. Justin Brownlee, Jamie James Malonzo, Chris Newsome, Jordan Clarkson. Yung mga Africans daw ay Ivory Coast, Ange Kwame, Nigerians,
AJ Edu, Christian CJ Perez. Well, sa totoo lang sa East Asia at kahit na sa buong Asia, alam naman nating lahat na ang Gilas Pilipinas ay halos kalahati ay mga Pilipino African Americans. Ngunit ganun pa man, alam naman natin na may dugo silang Pilipino at kinoconsider sila as local player sa FIBA, kaya naman wala tayong problema doon at wala na tayong magagawa kahit ano pang isipin nila sa ating mga Gilas player.